Opo. Dito na lang pinakahuling topic natin, Prof, no. Parang 'di ba nabanggit sa panayam kay President Marcos yung kanyang kailangan maramdaman, yung makita yung mga maliliit na mga bagay kasi yun daw yung kulang. Questionable pa nga kung meron bang mga malalaki. So dito tayo sa mga maliliit kaya nakita natin itong bigla na lang nitong Sunday na hindi naman na rush hour doon siya mamimigay siya. In fact, di pa pala sila nakasakayatan ng MRTista ng buhay nila kasi di sila marunong pa man. Nakita ko din, nag-obserba lang ako. Anong nakikita mo rito? Too late na ba itong mga ganito or halata na kailangan nilang na magpabango? Kahit na nung una inaamin tapos hindi inaamin kasi meron naman daw ibang survey na patungkol doon sa sagrado pero ganito yung klase na nakikita natin. Nagumpisa ito din sa 20 pesos na bigas, ngayon na ito na naman na tapos nagpasuspende. Actually, ang makikita mo doon, biruin mo, nagplano ka, nag-go ka, tapos wala pa palang matinding plano. At isa pa sa nakikita ko, yung sa San Juanico Bridge. Pinastop mo yon. Grabe ng problema pala doon na marami nang state of emergency nag-declare 30% yata ang ibinaba doon sa ekonomiya nila doon nalaman pala wala pa palang matinding plano. So may butas pa rin, may problema pa rin yung parang pagpapapogi, Prof. Oo, at Admar, ang balita ko, nahihirapan silang kumuha ng PCOO, na mag-head ng PCOO, sa kagustuhan niya ma-communicate effectively yung nangyayari sa kanya. Alam mo, mali-mali yung pinasok niya si press briefer during the campaign. Maling-mali yon kasi lalong umasim ang taong bayan sa kanya. Naalala ko, sa SMNI ko sinabi, unang-una nyo akong nakausap na hindi ko nararamdaman ang serbisyo at doon inatake ako. Buti naman after 3 years na recognize nila na hindi sila nararamdaman, no? So ang akin lang, napakahalaga ng communication sa anumang administrasyon. Yung ginawang stunt nung linggo, it doesn't tell me anything. It tells me there's a problem. 'Di ba? Sa public relations kasi, pag the moment ginanon mo na yung pangulo, alam mo may problema. At kailangan mong manumbalik ang giliw ng tao. Alam mo ang problema doon, yung nakikita natin sa mga social media, walang kumakaway, walang lumalapit, walang nag-huddle. Compared to Vice President Sara na talagang enchanting, antindi. Hindi ko na naisin na magkaganon, pero yung may giliw ang tao. So, nakakalungkot dahil dapat hindi niya ginanon ang sarili niya immediately after the results of the campaign. Dapat umupo siya, pinag-isipan niya, hindi na siya Admar makaka-launch ng Build Better More. Hindi na. Kasi 3 taon, hindi kakayanin ng 3 taon matapos lahat yung proyekto. Lalo na dyan sa sinabi mo. Ang EDSA, nagkagulo tayo, yung pala. Sandali lang, i-delay natin. Siya mismo nagsabi ang cost-benefit ay hindi na pag-aralan. Pagdating mo sa San Juanico, ultimong pinsan niya, si Mayor Alfred Romualdez ang nagsabi, sandali lang, ba't pataas na ng pataas ang presyo? Ba't hindi natin tinitingnan, hindi nag-impact assessment ba kayo? So makikita mo may kakulangan. Wala kang malo-launch na project beginning now. All you have to do is come up with the vision. Ano ba ang gusto ko sa Pilipinas? Masimulan natin ito. Lalagay ko ang programa, lalagay ko ang policy na kailangan para hopefully yung susunod, lalagay ko ang funding. Sino ba ako nag-alis ng funding ng foreign assisted projects, di ba? So lahat ito, aftermath ng maling desisyon sa 3 years. So ang akin, magsabi kang totoo sa tao na nagkamali ka, na gusto mong i-gain back yung kanilang ang kanilang confidence, ang trust sa'yo, at ito ang gagawin ko. Kasi hanggat hindi mo, sinabi niya in a roundabout way doon sa interview,
Pero yung interview edited yun eh. Ang itong presidenteng ito never pa yan nag-national address. 'Di ba? Sa tingin ko panahon na sabihin niya sa tao na nagkamali ako, at hopefully bago niya yun sabihin, wala na ang hindi na yan ang speaker mo, 'di ba? Ewan ko kung sino ang Senate President na tinatayaan niya, pero aayusin niya yung bahay niya, hindi lang executive. Kasi part and parcel ng pagiging pangulo is yung politika. At sinabi niya, I am a leader of 110 million Filipinos, not of 31 million. So I would hope that he goes back to that inaugural and see alin pa ba yung kaya kong masalba. And lay down the foundations para yung susunod madaling maka-take off. Ngayon, kung itong susunod na 3 taon, ganito na naman tayo. Very divisive, destructive politics, no accomplishment, 'di ba? Dadating na naman ang tag-ulan. Makikita na naman natin, babalik na naman sa isip natin ang paggagastos. So, panahon na magsalita siya sa bayan at sabihin niya, ay itong last 3 years, saan ko dadalhin ang bayan? Huwag ka nang maghanap ng accomplishment para sa SONA mo. Gamitin mo yung SONA mo na pag-address sa bayan kung saan nagkamali at kung paano mo aayusin ang pagkakamali. Baka mangyayari niyan, may magkakaroon na naman ng sigalo dyan sa South China Sea. May mga issue para malihis na naman. May mga banggaan at mga bombahan na naman ng tubig. Pero sa tingin mo, kung lagi na lang ito yung kanilang parang, ang tingin kasi dito ng iba, parang dito sumasandal para malihis sa issue. Pag laging ganito, actually pag binabasa mo kahit sa Twitter kasi sa Twitter talaga, ang dami talaga mga anti-Duterte dyan, maraming pati sila nagsasawa na rin doon sa mga issue ng pag binabasa mo yung sa Twitter, pag ngayon, pag binomba kayo, anong sunod? Iyak na lang kayo ng iyak. Anong next natin? Matapang yung mga pahayag ninyo. Kung ganito na lang lagi po, Prof, ano mangyayari sa image nila? Parang kasing ang ginagawa nila, kumukuha sila ng simpatya, kalaunan, parang paulit-ulit na lang, magsasawa din ba yung mga tao at magkakaroon ng negative effect pa rin sa kanila itong kanilang ganitong sitwasyon? Oo, Admar, no? Magkakaroon ng negative effect kasi hindi ka endearing hindi ka nga pinagkakatiwalaan. So ang unang kailangan masolba, how do I gain the trust of the people back? That's one. Secondly, he kept his economic team and his, the ICC team, ang tawag ko sa kanila, the ICC team intact. So, you cannot depart from where it is now. Kasi you really cannot reboot the economy. And then you cannot really change yung nangyari sa ICC. And dun sa ASEAN, nakita natin how cold other countries are to us. Na dati tayong mayabang dyan, tayong nangunguna. Pero nakakalungkot kasi mahirap mong ma-regain yung nawala sa kanya in 3 years. Tsaka mas nakita natin siya ngayon na parang mas ngayon pa lang siya lumalapit talaga, no? Which is kung kailan siya mababa na yung kanyang grado, doon pa siya lalapit. Di lalong mas mainis yung tao siguro diyan, makakakita sa kanya. Kaya makikita mo, walang kumakaway. Sila na lang yung kumakaway. Parang kinakaway yung hangin. At kahit na tapatan lang, kumakaway pa. Di ba? Ang loko nga, kalamihan daw ng nag-hello matatanda. Which means the generation of support of the father. Wala ka nakikita mga bata. Ang akin lang, hindi ko rin alam kung bakit naging PR campaign. Diba? Parang sinubukan nila, nag-podcast, nag-courtesy resignation,
Ngayon, PR campaign. You Pero just have to be... si dating Pangulong Duterte, Prof, pag nagsalita siya, marami talagang nakikinig. Makikita mo sa views. Actually, ang nagpataas nga ng engagement at ang mga followers, subscribers ng mga government media na mga social media ay ang dating administration. Kaya nga ang daming mga pro Duterte diyan na talagang nagkokomento, tawa hanggang sa umabot sa punto na tinanggal na nila yung yung number ng Pero maliban dito kay FPRRD na rockstar talaga, kahit paglabas mo talagang pagpupunta siya ng mall, alam mo naman siya saan siya kumakain, sa mga ordinaryo, which is ginagawa naman talaga niya noon dati pa. Pero ang nakakabighani kasi during sa kanyang administrasyon, meron siyang mga gabinete na parang alam mong independent sila na nakakakuha din ng pagkilala. 'Di ba? Yung sa Department of Transportation, sa DPWH, which is parang wala ngayon. Na nakakatulong din kay FPRRD pero parang wala ngayon. Napansin ko, Prof. Kasi Admar, ang feeling ko yung mga matitino naman ang kabinete niya individually. Kaso, parang takot gumalaw. Pigil. Kasi may mga interest na baka masagasaan. Hindi katulad nung administrasyon ni dating Presidente Duterte, you're on your own. 'Di ba? Pakita kang gilas. At saka, again si Presidente Duterte parang he started with the same cabinet except for I think 2 and ended with the same cabinet. So in terms of stability, consistency, predictability, nandun. Yun nga lang, ang problema kay PRRD, talaga nagmumura at talaga maraming institutional na kalaban, pero yun yung authentic self. Ang natutunan natin sa Duterte administration is the authenticity of a leader. Hindi tayo sanay ng ganyan kasi sanay tayo sa bukadura, nag-aral sa malalaking eskwelahan, marunong magbihis, kumakain ng steak, di ba? Yung administrasyon ni Duterte, it's just being who he is. In fact, siya lang yung nakita ko nagpapatawag na mayor imbes na presidente. So, may mga pagbabago na hindi mo mai-institutionalize. Kasi si Duterte is unique to his time and his style. Prof, maraming salamat sa iyong oras sa pagsama dito sa akin. Sa ulitin, ingat po sila sa iyo. Ay, mag-ingat pala kayo. Salamat, Admar. Maraming salamat sa iyong mga tagapakinig. Maraming